God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. My roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He can do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Tunay nga po ang Panginoon natin ay sovereign. Siya ang beginning and the end. Ang Panginoon hindi niya prinamis na ang life natin without difficulties. Ang prinamis niya sa atin, He will be with us to our ups and downs. He will be with us through all of it. At siya ang may alam ng ating kinabukasan. I don't know about tomorrow. I
just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter. Every cloud is silver line. There the sun is always shining. There no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand, and I know who holds my hand. Good morning po. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po kayo mga kapatid at sa mga nanonood at sa nakakakita po. Magandang umaga po at ang ating pong pananambahan ngayon. Makikita po natin ang ating text sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ganito po ang sabi niya sa wikang Ingles. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. At ang sabi po sa wikang Tagalog, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos,
Salamat po sa kalayaan na kami po ay makapag-worship sa inyo in spirit and in truth. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kahit may pandemic, kahit may dumang bagyo, ay makakapanambahan po kami sa inyo sa pamamagitan po ng ganitong paraan. Kaya pagpalain po kayo, Panginoon, at pagkalooban mo po kami ng kalaman na makita po namin at malaman ang mensahe mo sa umagang ito po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po na napakaraming tao ngayon sa panahon ng pandemic na hindi na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. O they are not giving glory to God. Sila po ay nakapokus kung paano sila mag-survive rather than to serve God. Opo, sa panahon ng pandemic talaga ay ang tao ngayon ay kung paano na lang sila mag-survive. At kung paano nila mag-glorify ang Diyos ay wala ni silang panahon. O mangingilan na lang na nagkakaroon ng panahon na maluwalhatian ng Diyos. Pero po sa mga Kristiyano, na kailangan laging nare-remind na ang Diyos ay dapat i-glorified anuman ang kanilang ginagawa. Sabi nga po ng ating text ngayon, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. At nalaman ko po, for the glory of God ay hindi siya nakasara o nakakulong sa kung ikaw man ay kumakain o umiinom o anuman ang iyong ginagawa. To glorify God, ang ibig pong sabihin, anything as long it glorifies God. Tulad po ng pagbibigay ng the best sa Panginoon, isang bagay na makapagbibigay ng glory sa Diyos. So, to glorify God, we must do our best. Meron pong nagsabi na mediocrity is not from the children of God, or no mediocrity is in the children of God. Ano pong ibig sabihin ng mediocrity? Ito ay pangkaraniwan o second rate. Wala pong masama sa pangkaraniwan. Ang ibig lang pong sabihin nito ay negative side ng pangkaraniwan o manatiling mababa kung pwede mo naman iangat ang inyong sarili. Sa panahon po ng pandemic, ang gusto po ng Diyos ay huwag lang tayo maging mediocrity dahil sa Diyos tayo po ay special. Wow! Ang gusto po ng Diyos ay umangat tayo, lalo po sa panahon ng pandemic. Upang malabanan ng pandemic, huwag po tayo maging mediocrity. God deserves our best. Or rather, God deserves our best and He demands our best. Ang mediocrity po ay hindi plano ng Diyos para sa atin, lalo na ngayong pandemic. God has a plan for you, and it requires your best to fulfill the plan of God para sa iyong buhay. Opo, mga kapatid, may plano po ang Diyos para sa atin, lalo na ngayong pandemic ngayon. At ito ay nangangailangan na kailangan ibigay natin ang ating best upang mapulfill po natin ang plano ng Diyos para sa atin. At ang purpose pong ito ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang ma-overcome natin anuman ang pagsubok sa pandemic ngayon. At sa panahon po ng pandemic, parang sinasabi, the only best survives. O maring survival of the fittest. Napakahirap po, ne? Ganon din po talaga ang nangyari noon sa bansang Israel. Nakaranas din sila ng, sabihin natin, parang pandemic. Remember po, ang salot na nangyari noon sa wilderness, na ang mga taga-Israel ay natuklaw ng mga ahas or serpent. At kung hindi sila titingin dun sa ahas na yon o sa ginawang symbol ni Moises, ay mamamatay po yung mga Israel.
Kaya naman po, makita natin na ang salot ay mula pa noon. At makita rin po natin na nangyari noon sa mga Israel nung sila ay nasa captivity ng Babylon. Nung sila po ay nasakop ng bansang Babylon, napakatinding paghihirap ang dinanas ng mga Israel. Biruin niyo po na masakop ka at pagpapatayin ang mga tao doon, mga bata, mga babae, at iiwanan talagang nagdurusa ang bansang Israel noon. At makita po natin na parang talagang kung hindi ka matatag, hindi ka magsusurvive. At ganun din po nangyari. Sa panahon po ng ating Panginoon noon, or rather, nung mga disciples na pine-persecute na mga Christian, ang tawag po doon noon ay diaspora, na ang ibig pong sabihin, scattered abroad. So sa tindi po ng persecution, dahil pinapatay ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano po ay ng ibang bayan, ng ibang bansa, upang wag silang mahuli at pagpapatay. So nung na-scattered po mga Christian noon, doon naman lumaganap ang ebanghelyo o ang salita ng Panginoon. Kaya mas lalong dumami. So meron siyang advantage, rather na merong disadvantage. Kaya naman po yung word na diaspora na scattered ng mga Christian. Kung hindi raw po natin gagawin ang ating the best, paano natin mag-glorify ang Diyos? Kaya po, that is the point. How can we glorify God even in the times of pandemic? Kaya po, makita natin, unang point, to glorify God even in this time of pandemic, kailangan daw po, do your best. Ang sabi po ng ating text, do it all. Ang ibig pong sabihin, do your best. Para po sa mga Christian, wala daw excuse na hindi mo magagawa ang yung best. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng mga opportunity o mga paraan upang magawa natin ang ating the best. Makita po ninyo, the devil is doing all to find your weaknesses. Opo, ang demonyo rin ay ginagawa rin niya ang kanyang the best. At kapag nakita niya ang iyong kahinaan, bang! Yari ka, sabi nga. Bakit po ang mga banda o musikero na hindi mga Christian, kapag sila ay nagpe-perform, ay bihirang magkamali. At magkamali man ay hindi mo po mapapansin. Bakit po? Dahil they do their best. At ang pagkakamali sa kanila ay isang kahihiyan. Why? Bakit? Kapag nasa church ay laging may nagkakamali at bihira lang ang magagaling. What I mean po, pag karamihan, halos ay nagkakamali, pero meron din magagaling. Kaya nga, bihira nga lang. Parang baligtad, na sana tayong mga Christian ay nagagawa natin ang best. Tragedy. Hindi raw ito katanggap-tanggap sa mga doktor. O ang trahedya, magkamali man sila ay bibihira o kuminsan, aksidente pa. Bakit? Because they do their best. At ang pagkakamali sa kanila ay pinakaiiwasan nila. Dahil when life and death ay nakataya rito. So, mga kapatid, wag na po nating hintayin ang trahedya o ang pressure upang ipus tayo na ibigay natin ang ating the best. Gawin po natin yon dahil we want to glorify God. Meron po akong nabasa na isang a great professor na napakagaling mag-speech. At nung siya ay ma-interview, pinakita niya na 7 pages of voice exercises ang ginagawa niya. At pinapractice niya for 40 years. And this man defy mediocrity. Ang ibig pong sabihin, nilabanan niya, sinuway niya ang mediocrity for 40 years. Kaya siya naging napakagaling na
great speech doon sa Amerika. Si Edison, nag-experiment po siya ng multiple hundred of times upang maging successful siya na iniimbento niya o dinevelop niya ang electric light filament. At nung nagtatrabaho siya, merong isang scientist from England na nagsabi sa kanya na peke ang taong makaka-imbento o maging posible ang electric light filament. Pero po si Edison o Thomas Edison ay dininay niya ang mediocrity o nilabanan niya o tinanggihan niya na doon na lamang siya. Kaya po sa kanyang pagbigay ng kanyang best, dumating ang panahon na naging successful siya at ang effort niya ay natanggap niya. Opo, mga kapatid, kung tatanggihan natin na hindi tayo doon lang, ang nais ng Diyos ay labanan natin ang mediocrity. Si Matthew Henry, gumugol siya ng maraming oras for 40 years na gumawa siya ng commentary. At nangyari noon sa paggawa niya ng commentary ay buong araw talaga. For 40 years siyang gumagawa ng commentary. At ngayon, ang mga preacher, ang mga pastor, ay halos ginagamit ang kanyang book. Makita po natin sa buong 40 years na talagang gumagawa siya o nagsasaliksik siya upang hindi mahirapan ang mga pastor sa paggawa ng kanilang mga sermon o sa kanilang pag-research. At ang Diyos ay naging kagamit-gamit si Matthew Henry. Bakit? Because he do his best. Mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, are you doing your best? Are you the best worker, the best singer, the best manager? Or are you the best dad? Are you the best mother? Are you the best son or daughter? O maris bidan, are you the best student, the best teacher, or the best model? When it comes to surgeon o sa mga doktor na nag-opera, we want the best, di ba? When it comes to airplane pilot, we want the best, di ba? Kasi kapag hindi the best, parang natatakot ka pa. At pagdating sa paggawa ng bahay, we want the best upang maganda ang yung titiran. Gaano ka-importante na ang Diyos ay gusto din ang the best sa atin. How important is that? Na ang gusto ng Diyos ay maging the best tayo. Do you do your best for the Lord? It's about time, mga kapatid. Don't be mediocrity. O wag lang tayong manatili na nandyan tayo. Ang gusto ng Panginoon ay mag-level up tayo. Kung gagawin daw natin ang ating best, we will fulfill God's plan for you. Opo mga kapatid, kung magagawa natin ang ating the best, maaring matupad natin ang plano ng Diyos para sa atin. Tingnan po natin, kapag noong nililigawan pa natin ang ating mga asawa, di ba gagawin mo ang lahat para mawin mo siya? Kahit maraming balakid, kahit mahirap siyang ligawan, kahit maging sino ka man, humarang ka pa. Sabi nga, I think, lalabanan mo ang mediocrity. Bakit? Because you love. Dahil nagmahal ka. At gagawin mo para lang sagutin ka ng iyong minamahal. How about the Lord? Paano naman ang Panginoon? Ibibigay mo rin ba ang iyong the best? Kapag minahal mo ang Panginoon at nais mong uwi ng kanyang favor, you will do your best to glorify Him.
Pangalawa, mga kapatid, hindi lamang do your best, find your best. Hanapin mo ang iyong the best. Sa ating text, sinabi niya, whatever you do, ibig pong sabihin, find your best. Pagkatapos mong ginawa ang iyong the best, at tingnan mo doon, saan ka ba naging epektibo? At pagdating doon, yun ang iyong paghanap o find your best. Doon mo makita ang iyong very best. Ngayon po, ano ang gagawin mo kapag nahanap mo na ang iyong best? Magagawa mo ang lahat, lalo na sa panahon ng pandemic, kung ano man ang plano ng Diyos para sa iyo. Sabi nga po sa Philippians 4, chapter 3, verse 13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Magagawa ko daw ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So yung I can do all things means is finding your best. Yung magagawa ko ang lahat, yon ang sinasabi ko na hanapin mo ang yung the best upang magawa mo yon. At pag nahanap mo na yung the best, dapat it will give glory to God. Finding your best is to accomplish what you can do. Kapag hinanap mo na ang yung the best, kailangan magawa mo raw kung ano yung dapat mong gagawin. Kasi nahanap mo na. Then, kailangan ito ay ma-accomplish mo. Nais ng Diyos na magawa mo raw ano man ang plano niya para sa iyo. Kaya nga, find your best. There are many plans, but God's plan is the very best. Yes, mga kapatid, napakaraming plano, pero ang plano ng Diyos, of course, ito ang pinaka-the best. At ang paghanap sa ating the best ay dapat sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, I can do all things through Christ. Hanapin natin ang ating the best sa pamamagitan ni Kristo. Halimbawa po, merong isang boksingero, a boxer, na hinahanap niya ang kanyang the best sa kanyang pagtitraining at pagkatapos noon, ma-perfect niya yung movement ng boxing. Ma-perfecto niya ang galaw ng boxing. So ang boksingero naman na hindi niya hinanap ang kanyang the best, siya ay nakaprepare, pero meron pa rin siyang danger na siya ay matatalo. Why? Dahil lahat naman ng boksingero ay nakaprepare to fight. It's a matter na lang po who is the best para magwagi. The best move, the best strategy, the best training. Kaya nga, kahit nakahanda ka pa, kung hindi mo ibinigay ang yung the best, may pagkakataong matatalo ka. Ganon din po, totoo, sa mga doktor, sa mga lawyer, sa mga athlete, finding their best to be the best doctor, to be the best lawyer, to be the best athlete, lalo na. Kaya nga may tawag, the best doctor in town. Oo nga, di ba? The best lawyer in town. The best athlete in the world. Kasi sila nagtatagumpay. Why? Because they find their best. Alam nyo po, ganun din. When the devil is doing their best to defeat you, upang matalo ka, ang gawin mo raw po ay find the best way to win or counterattack the devil. At tumingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Sabi nga po, resist the devil and he will flee. I-resist mo raw, tanggihan mo raw ang demonyo. Pero kung minsan, napakahirap tanggihan, di ba? Kapag lalo na malakas at napaka-strong ng temptation. So, pangalawa, remove hindrances. Kung hindi mo siya hindi mo na kayang i-resist, tanggalin mo raw yung mga sagabal kung bakit hindi mo kayang labanan ang mga pagsubok na yon. Ngayon, kapag nahihirapan ka pa rin tanggapin ang mga balakid na yon o yung mga kasalanan na talagang pumipigil sa'yo,
It's about time na ito na raw ang gawin mo. Fight whatever weakens you. O labanan mo raw yung mga bagay na kung ano ang kahinaan mo. Sabi nga ng Philippians 4:13, I can do all things. Or finding your best. Then, malalabanan mo na anuman ang atake sa iyo ng demonyo. When pandemic is defeating you, kapag daw sa panahon ng pandemic na to, ikaw ay matatalo. Ang totoo po ay napakarami nang namamatay ngayon sa pandemic. At nakakalungkot, merong mga tao na malapit sa family po ng aking asawa na this week lang, nakakalungkot, namatay siya. Matanda na. Pero ang mas grabe pa doon, 2 days lang ang nakaraan, yung apo niya ay namatay. Nahawa siya ng COVID-19. Namatay rin. Kaya nalungkot po yung family side ng misis ko, some relatives nila. So napakatindi siguro, sabi nila, ang virus na dumapo sa kanila. So finding our best. Marami na ang namamatay, marami ang nahawa, at marami na rin nagkakasakit. Mahirap ang trabaho. At ang sabi nga, ang hirap daw ng mahirap o ang hirap ng mahirap. Kaya naman sa pandemic, palagi na lang si Judith. Judith ng ilaw natin. Judith ng tubig natin. Judith ng maraming binabayaran. Wala na ba tayong magagawa? Meron po mga kapatid. Only one thing we can do. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Opo mga kapatid, sa panahon ng pandemic, kung tayo matatalo, ang tanging magagawa lang natin ay unahin natin ang Panginoon. Seek, find God sa panahon po ng pandemic. So sa pandemic na to, either we defeat o tayo ang ma-defeat. Either na manalo tayo sa pandemic o tayo ang matalo ng pandemic. Ang gawin daw po natin, find the best way through God's help. Ang sabi ng Hebrew chapter 13, verse 5 and 6, I will never leave you nor forsake you. The Lord is my helper. Opo mga kapatid, humanap tayo ng pinaka-the best na paraan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Sabi ng Panginoon, the Lord is my helper. Humanap tayo ng the best sa pamamagitan ng God's provision. In Philippians 4, verse 19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Nakita niyo po mga kapatid, humanap daw tayo ng the best sa pamamagitan ng provision ng Diyos. Pangatlo, find the best way through God's way. Opo, sa paraan ng Diyos. Ang pinaka-the best, siyempre, ang paraan ng Diyos. Sa Proverbs chapter 3, verse 6, ang sabi niya, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Opo, sa lahat ng iyong gagawin, lagi mong i-acknowledge ang Panginoon. Lagi mo siyang inuuna. At anuman ang iyong gagawin, of course, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. At ganun din po, find the best way through God's plan. Hanapin mo raw, ano ba ang plano ng Diyos? Of course, this is the best. Sa pamamagitan ng plano ng Diyos, sabi sa Jeremiah chapter 29, verse 11, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and give you hope and a future. Nakita po ninyo, ang Diyos ay meron siyang plano para sa atin. At ang plano kung paano niya tayo pagtatagumpayin sa pandemic na ito. At ganun din po, find the best way through God's Word. Ito ang mahalaga mga kapatid. Kung hahanapin mo yung the best, of course, ang sasabihin, nandyan ang salita ng Diyos. In Psalms chapter 119 verse 105,
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Panginoon ang siyang magbibigay ng liwanag sa atin, lalo na sa kadiliman na nangyayari sa pandemic ngayon. So, ang salita ng Diyos ang magbibigay din sa atin ng inspirasyon, ng kalakasan, at ng kung paano natin lalabanan ang pandemic ngayon. Alam niyo po mga kapatid, sa Diyos daw hindi ka mawawalan. Hanapin mo lang. Pero po ang problema ay ang daming hindi na naghahanap sa Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 7, seek and you shall find. Opo mga kapatid, humanap ka lang at masusumpungan mo ang Panginoon. Ang totoo nga po, 3 ito eh. Ang sabi doon sa 2 ay, ask and it will be given, and knock and it will be open to you. Opo mga kapatid, hanapin natin at humingi tayo sa Panginoon. At sabi niya, kumatok ka lang. Ang Panginoon ay nandyan para sa atin. At pag ginawa mo po ang yung the best, kailangan i-master mo ito. Meron pong isang sikat na pianist o nagpipiano, ang pangalan niya ay Paderewski. Isa siyang great na pianist sa panahon nila. Siya ay nagpa-practice ng kanyang finger exercises for 4 hours, ng 4 na oras for a more period of years. Kaya naman, no wonder po, in the musical world, Paderewski, parang pag tumutugtog siya, nahi-hypnotize ang mga tao sa charm ng kanyang pagtugtog o sa kanyang musical mastery. Dahil na-master na niya ang piano, kapag tutugtog siya talagang parang nahi-hypnotize ang mga nanonood sa kanya. Makita po natin ng mga bulag o yung mga blind. Sila po ay best in mastering. Sila ay napakagaling na ma-master nila ano man yung gusto nila. Bakit? Dahil nahanap daw nila, they find kung ano man ang the best na nasa kanila. So, makita po natin, di ba? Meron akong nakitang bulag na ang galing niyang mag-keyboard. Opo. At inggit na inggit ako. Bakit ako hindi ko magawa ang ganon? Why? Because they mastered their best. Na-master na niya kung ano ang magaling sa kanya. Kaya naman, kahit hindi man niya makita, ay napakagaling pa rin niya. Sa pandemic po ngayon, gaano man kahirap ang buhay, kapag nahanap mo na ang yung the best, master it. At ikaw po ay magtatagumpay. Sa panahon po ng pandemic ngayon, hanapin mo po how to give glory to God. Only then, God will heal this pandemic. As closing mga kapatid, ang pagtawag sa ating the best ay kailangan ngayon ng pandemic upang maluwalhati natin ang Diyos. So do it all with all our best. Sa mga mananampalataya, as Christians, nais ng Diyos na ibigay natin ang ating the best upang ma-fulfill ang plano ng Diyos para sa atin. O hanapin natin ang ating the best upang matupad ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. So whatever we do, find our best. Pagpalain po kayo mga kapatid at magandang umaga po sa ating lahat. Who else commands all the host of heaven? Who else can make every king bow down? Who else can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What other beauty demands such praises? What other splendor outshines the sun?
What other majesty rules with justice? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. What other glory consumes like fire? What other power can raise the dead? What other name remains undefeated? Only a holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Who else could rescue me from my failing? Who else would offer His only Son? Who else invites me to call Him Father? Only a holy God, only my holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God.